Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, 1:05 na sa hapon. Kilala tabala mga bata naton? Mahang pantabala ang mga pamatanon? Din bala padulong ang ginagabig paglaom sang nasyon. Generation Y ug millennials kung tawgon, ano pa man ang tawag sa ila, sila ang aton kabataan, ang palaabuton sang nasyon. Aton sila kilalahon, aton hibaluon, kuhaan sang inspirasyon, hisayron ang ila aspirasyon. Diri sa Youth Connect. Youth Connect. Isa ka oras nga programa sa sining nga estasyon, Radyo Pilipinas Iloilo. Youth Connect. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa panabutan sang amon pagserbisyo. Di ka man nga bahin sang kalibutan, nagahatag kami sa katahuran. Mayong hapon, good afternoon sa inyong tanan. Mga biyan, welcome sa isa naman kadisyon sa pagpakalagad sa programa Youth Connect. Adlaw kita nga ron sa Biyernes. Thank God it's Friday. Today is January 30, 2026. Mabiyan, inina ang ikalima kag katapusan nga Biyernes karon nga bulan sa Enero tuig 2026. Daw kasan ulang kita nagbukas ang bagong tuig. Buwas nga daw ulihin ang adlaw sang Enero 2026. Sa kinahanglan mga igupon ninyo, tugtog alauna 55 subong nga hapon, ako ang inyong alagad, JP Herbas. Sa atong mga sukitag palamati all over Western Visayas, province sa Baclan, Antique, Capiz, Gibaras, kag Iloilo. Sumuman sa atong mga kuturan sa Negros Occidental, maayad-ayad nga hapon sa inyong tanan. Ginatamiyaw taman sa isang ayad nga hapon ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagupod sa atong nga pagpakalagad pinaagi online. Ang pagpakalagad sa programa Youth Connect mabatan live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong mga radyo. Subukan sa atong official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta kamo mga biyan? Sa nagdigad nga simana ginhiwat ang Dinagyang Festival diri sa syudad sang Iloilo kag ang Dinagsa Festival sa syudad naman sang Cadiz sa Negros Occidental. Napuno sa mga aktibidad kag mga tumalanaw ang aton sining nga pagsulog sang Dinagyang Festival sumuya nga tuig 2026. And I hope nga nag-enjoy gid ang tanan sa mga aktibidad nga ginpreparar sa aton sining nga Iloilo City Government in partnership with the Iloilo Festivals Foundation Incorporated kag sang San Jose Parish Placer. Sa maabot nga Lunes, kapistahan naman sa Nuestra Señora de la Candelaria kag nagahilapit naman ang pagsaulog sang aton sining nga syudad sa Parao Regatta Festival. Isa naman sa mga panantayan nga kapistahan diri sa aton nga syudad. Alauna 9 sa hapon. Kaangay sa mga tinalikdan nga episode sa pagpakaragad sang Youth Connect. Isa naman ka pamatanon gikan sa aton nga rehiyon ang aton nga pamatian kag kilalahon. Sa aton last episode sa mga bulan sang Enero,
Aton nga kilalahon si katropang Joy Saban, yang agripreneur gikan sa Banwa sang Lambunao, na sining karon lang ang kinhingadlan nga isa sa mga regional awardee sang Young Farmers Challenge sang DAWB. Ibaloon mga biyan ang istorya sa likod sang iya agrinegosyo nga Banana Kingdom, kag kung paano bala ginbag-o sang programa ang iya kabuhi bilang isa ka proud member sang Panay Bukidnon nga isa ka IP community sa aton nga rehiyon. Sa mga interesado nga mag-avail man sa sining nga programa ang Young Farmers Challenge nga isa ka panis-indis sa mga pamatanon nga may ideya kagadadayawon nga mga inisyatibo, may kang tanan sa agrinegosyo o magpamati mga biyana sa story kay paambit sa aton sa hindi lamang madugay ni katropang Joy Saban sang Lambunao. Ano ba lang mga diskarte, ano ba lang mga dapat himuon para magmadinalagon sa agrinegosyo. Kaya kibaloon taman mga biyan ang iyang inspirasyon sa iyang pagtukod sang Banana Kingdom kag ang iyang mga preparasyon as she moves closer sa national finals sang Young Farmers Challenge. Ala 1:11 sa hapon, standby mga biyan sa atong pagpanumbalik. Maging kaupunan nato ng aton bisita of the week. Ang istorya ni katropang Joy Saban kag iban pa nga impormasyon, bantayan pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata, ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened,
together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Bahay kubo, kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song na tuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lalaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. Bahay kubo, kahit munti. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it. Ang halaman doon ay sari-sari. The UP Madrigal singers sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts, ng Order of National Artist of the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas.
Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at pinatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time na 1:21 na sa hapon. Sabi nila tayo ay bida-bida, puro kuda, wala namang ginagawa. Sabi nila tayo ay puro social media, walang bukang bibig kundi ang magkajowa. Pero ito'y ibang iba, sa tunay na laman ng ating puso't diwa. Di lang nila naman, di lang nila nakita, tayo'y gumagalaw, tayo'y gumagawa. Abyan, tumayo ka at sumama ang manindigan. Abyan, lumabas ka at ating patunayan. Ipakita sa bansa na tayo ay lumalaban. Ipamalas ang husay at tibay ng kabataan. Abyan, abyan. Mga biyan ang oras sa Radyo Pilipinas sa launa 23 na sa hapon kag sa sininga oras kaupo na nato ang aton bisita of the week. Isa kayang agripreneur gikan sa Banwa sang Labunaw. Isa ka proud members ang Paray Bukidnon kag sining karon lang ginhingad-an nga isa sa mga regional awardees sang Young Farmers Challenge sang Department of Agriculture Western Visayas. Isa ka dungog nga makinkaupod naton sa aton nga pagpangalagad subong hapon si Katropang Joy Saban. Katropang Joy, mayong hapon kag welcome sa pagpangalagad sa programa Youth Connect. Mayong hapon man sa tanan. Ayun, Katropang Joy, for those nga first time makita ang imo sini nga itsura kag mabatian ang imo sini nga pangalan, sino bala si Katropang Joy Saban sa mga wala pa nakakilala sa imo? So, ako gali isa ay pa nakakilala sa akon. Ako gali si Joy Cardinal Saban, no? Isa ka asawa, isa ka abyan, kag a proud pastor kid, kag isa man ka licensed agriculturist and
proud gid nga isa ka Panay Bukidnon tribe no sa indigenous people naton diri sa Banwasang Nabunaw. Kag grateful nga naging recipient kang Young Farmers Challenge of Western Visayas, Department of Agriculture Western Visayas no sa provincial and regional nga awards. But above of us no isa man ka passionate nga naga-serve sa aton ni Ginoo kag sa aton ni komunidad kag isa ka founder kag owner sa Banana Kingdom kung sa diin natukod gid ini sa pagtuo no paagiman sa mga sa pamilya kag sa aton nga loved ones, sa aton nga local farmers kag especially sa aton mga IT farmers diri sa Nambunaw. Ayun sa costume ug attire ni Katropang Joy sang awarding ma-feel mo gid nga proud gid siya iya nga member sang Panay Bukidnon. Katropang Joy, let's talk about your journey sa Young Farmers Challenge and your entry ang Banana Kingdom. Anong imo sini nga reaksyon sang ikaw ang ginhingadlan bilang isa sa mga regional winners out of the many entries sa inyo sini nga kategory? So, dako gid nga kalipay no nga isa kita sa napilian nga bilang isa ka awardee no. Kag isa gid ka kalipay no sang bugos nga indigenous people ilabi na gid ang aton nga ang amon nga family no nga nagakalipay gid sa isa ka madinalagon nga pag intra sa Young Farmers Challenge kag ini bugal sang banwa sa Nabunaw kag bugal man sang amon nga community nga kung sa diin makita mo gid nga nagasuportan mo sa ini nga programa kag ini nga pag-intra naton sa Young Farmers Challenge hindi lang para sa akon kundi para man sa tanan nga indigenous people sa banwa sang Nabunaw. Pwede mo bala ma-share sa aton Katropang Joy kung paano nagsugod ang imo sining agri-negosyo nga Banana Kingdom? Anong inspirasyon sa likod sang produkto ngayon? So, it was started no sa pagluto lang sang pamahaw sa balay no. Kag ini ginumpisahan no sang akon utod nga libayon ko si Takyong kag ginumpisahan namon ini patilaw no sa mga pastors no kay may meeting sa amon church. Sila nga amon din pa free taste, that's why nga nananian sila kag daw naani sila nga ay kanami kamo ni. That's why nag-umpisa gid kami no sa pag timo sini no kag ginpatilaw sa mga halangdon gid tawo ang aton nga mga kapastoran sa Banwa sa Nabunaw kag ini no hindi lang nga isa ka negosyo nga para makakwarta kundi ini naga-inspire gid nagasuporta sa aton nga IT farmers no kami nagapamakal sang ang amon nga ginagamit sa Banana Kingdom ang sabang saging kag kami nagapamakal sa aton nga mga indigenous people no sa Banwa sang Nabunaw especially no diri sa barangay sa Agsirab, sa Bangungbong, sa Buwang kag sa Hiyubo no dira kita nagapamakal sa saging hasta nga naka-join kita sa programa sang DA no ang Young Farmers Challenge kag naka-angkon kita sang kadalagan kag ini ginapadayon naton sa Subong. Grabe no, what started as a simple nga pagpangagda kumbaga no, sa mga bisita nga magkaon sang imo sa mga saging naging isa na kanegosyo karon kag isa pa katagdaog sa programa kag paindis-indis ang Department of Agriculture. Bali ano nga tuig ina Katropang Joy nagsugod nga nagluto ikaw sang imo nga Banana Kingdom? And for those nga hindi familiar sang Banana Kingdom, ano gid ang produkto nga ginabaligya sa dalom sang sining negosyo? So, nag-umpisa ini year after siguro mga 2021. Mga 2 years kami nag-start in the business. But sadly, no nag-stop kami in 1 year because ang akong nga tiya no, napatay kag nag-rest kami ano isang sister ko. Pero nakita ko ang episode sa Young Farmers. That's why nga doon na-motivated ako nga mi-intra kay ibalik iniliwat ang among business. No? Gamay lang may ini pero nakabuli gid diya kanamon sa pag-sustain man sa adlaw which is nakapahimo man kami gani sa amon nga kitchen nakaparenovate na pagi sa sini nga small business. So bali Katropang Joy, banana crackers ang imo sining baligya or may other variant pagid ang imo sining Banana Kingdom? Yes sir, lang bali ini no ginhimo nato na mas manipis kaysa regular nga banana chips kag of course manamit kag ini may mga variant nga may chocolate coated kita, meron kita nga dark chocolate no may matcha flavor, may white chocolate flavor kag may araman mga
mas gintay healthy pag naton din pang butangan naton sang honey no aton nga sugar coated no gin pang gin pan duman o kung gin pang damguhan no gin naton ini nga abana na kingdom gin ang amon gin pangalan sa sini nga business. Kag kanami kay kaupod nimo sa patindog sang sining nga negosyo o kung kadungan sang pag-umward sa inyo sa inyong pamilya, amo man ang pag-alalay sa iban pa nga mga IP communities nga nagasupply sang imo sini kinahanglanon nga mga saba. May we know katropang Joy, paano ginbag-o sang Young Farmers Challenge ang imo nga kabuhi bilang isa ka proud IP member sa nga Panay Bukidnon kag bilang isa ka pamatanon. Ang Young Farmers Challenge, gin-motivate ito pag gin-train no how to upskill pag isang business no dira mo makita ang suporta gid sang Young Farmers Challenge especially sa aton nga probinsya no aton nga Department of Agriculture nakabudi gid daya kanakan to good nga mag-upskill pag gid ang gagmay nakon nga mga ideya no nag-umpisa lang diha sa gamay nga ideya kay naging isa na madinalagon ka nagasigi ang aton nga negosyo tungod man sang buligid kang Young Farmers Challenge kag ini naka-motivate kag nakahatag gid sa akon sang damo gid nga bulig no especially hindi lang para kung hindi para man sa mga youth naton diri labi nagbulig sa aton nga mga farmers diri sa Laguna. As to sales katropang Joy, ano mga pagbago? Ano kadamo ang na-produce na nimo bangod sa pondo nga nakuha sa Young Farmers Challenge kag as to kita naman, kamusta ang imo sining nangin kita right after the development being introduced by this program? Aton nga income no sige gid every week no may ara kita nga ginasuplayan nga school no bali amon gid nga una gid nga kliyente mo ang mga school canteen kay akon gid natukiban nga bawal magbaligya sa mga girls akon mga ano bala mga snacks sa canteen that's why nga dira kita mas basko gid ang akon nga sales dira sa school canteen kag may mga consignment and resellers din kita no sa Guimaras and Iloilo kag amo na no open man kita sa online kag dira sa Facebook page naton sa Banana Kingdom Facebook page no pwede da ka order kag sa income no manami gid ang aton nga markup no above 54% gid ang aton nga markup diri sa aton nga negosyo kag ini ginabalikin naton permi sa aton nga mga manguman bilang sa pagbakal no sang manami gid nga ano kanina nang pabor gid nga bili no sang saging sa aton nga mga indigenous farmers. As we speak, katropang Joy, per monitoring nimo, diin na nakalabot ang produkto sang Banana Kingdom. We are sending no ang ating Banana Kingdom no as pasalubong no especially abroad no. Wow. Damo ang ga-order sa aton nga pasalubong no abroad nakaabot na kita US no New Zealand pero for pasalubong purpose lang na pero nakabaligya kita last week no dira sa SM sa trade fair sang dinagyang no dira sa SM no ang expo nato sa Western Visayas Gastronomy and Creative Expo 2026 no dira sa SM City kag mega padayon na kita sa pag-join sang trade fair kag dira man sa Banwas ng Nabunaw no may regular kitang exhibit dira. Grabe no, sa una ginapakaon mo lang sa mga pastor kung bisita ninyo subong nakalabot na sa Estados Unidos. Sana all. Katropang Joy, ano ang imo sini nga mahatag nga tips sa mga kultura naton, especially subong nga madamo na ang nagaka-interest nga mag-apply sa Young Farmers Challenge. Paano bala magmadinalagon sa proposal o kung sa ginaduso nga agrinegosyo sa sining prestiyoso nga kompetisyon sa ato nga gobyerno? Ako lang mamba no sa mga gusto gid mag-join no una gid no prepare yourself no kag kabay pa nga hindi lang para sa premyo kundi para gid sa imong nga purpose nga isip nga ma-intra ikaw kay tanan ini no gina may purpose gid kag isa sa mga aton gid ginantaw makabulig sa iban no na hindi lang sa imo ko bulingon kundi makabulig ikaw sa iban
kaya maka-inspire ikaw sa iyong gusto nga tawo sa gusto mo nimo nga buligan, especially gid no nga aton nga komunidad, ang aton nga youth, ang aton nga mga farmers. Katarwang Joy, you are few weeks or few months away from the national competition or the national level sa sining nga pa-indis-indis. Kamusta ang imo sining nga preparasyon para makuha ang additional nga pondo kag kadalagan sa sining Young Farmers Challenge 2025? So, ang aton nga preparasyon is a lot of prayers gid kag of course suporta sa pamilya kag collecting advices, ano tagid collecting support no sa ating Young Farmers Challenge program nga mga aton nga mga partner agencies no sa DTI, and of course sa aton man mga kaupod nga awardees no, may gina-strengthen naman nga relationship kag labigid kag labaw sa tanan no ang pagpangamuyo kay amo na ang isa gid nakon ka isa man nakon ka ginakapyutan no sa sinitin-on sa akon nga pag-prepare no sa aton nga national nga pag-intra naman liwat sa aton nga Young Farmers Challenge. Sa mga katropa nato na katropang Joy nga first time mabatian ang Young Farmers Challenge and are not totally aware no, sa kung ano ang inyo sining ginaagyan antes makuha ang kadalagan. Ano bala ang mga proseso nga kinahanglan labyan pa sa mga kapamatanon kag ano bala ang mga bintaha nga dala sang pagpaidalom sa Young Farmers Challenge program? So before no, ma-apply na ikaw sa Young Farmers Challenge program, and then ma-prepare ikaw sa business model canvas kay imong financial nga mga kinahanglan nga imong submit sa aton nga programa kag ina dati para naman ikaw para sa imong teaching no, kag amo na nga hindi lang ni easy money man o kun basta-basta kundi nga kinahanglan din naton preparahan sakit na gid ang aton nga kaugalingon, ang aton nga health, ang aton nga mind and soul man no, kag ini no ang programa hindi lang gid para sa mga professional kundi pwede gid sa tanan nga mga pamatanon nga gusto mag-involve sa sini nga programa kag ikabili gid may mga gusto makabaton sa oportunidad no nga mahatagan sa startup capital no, kag may mga handom nga maging negosyante man sa already no, kay ini isa gid ka matahong nga programa sa aton nga gobyerno. Ayun, maka-attest gid dira ang aton sini mga previous nga mga bisita nga hindi mo kinahanglan maging isa ka licensed agriculturist, isa ka professional, isa ka college graduate para nga magmadidalagon sa sini nga Young Farmers Challenge, because previously may mga na-interview man kita nga feeling nila gani no, daw tambay na lang gid sila, daw out of school youth, daw sa lagodon siyang pamilya, but through this Young Farmers Challenge nabago ang ila sining kabuhi, nabago ang ilang sining sistema, kag susubong ang sadto ginaugtasan, subong nagabulig na sa ilang mga ginikanan. Katarong Joy, this was called as a challenge, no? Young Farmers Challenge. Ano ka challenging ang inyo sining nga mga inagyan bilang mga Young Farmers Challenge winners? Is na mention mo na hindi ni siya isimani, wala ni siya ginaduhol o ginahatag lang nga daw wala siyang mga kondisyon o kung wala siyang bisan ano nga kabudlayan. Yes, so ang mga challenges nga imong gid maagyan kung isa ikaw ka pamatanon nga mag intra diri no, una gid ang imo nga time kag ang imo nga talent na ipagamit mo gid no, kumbaga i-discover mo gid ang imong self, i-discover sa imo nga dalambuhanon, kumbaga inspire lang sa aton sa Ginoo kag ini challenge man kung paano aton i-develop kag i-sustain kag ang pag-sustain gid ang budlay no, ay ang pag-umpisa do kapos lang, pero kung i-sustain no amo na siya ang mas challenging pagid kag ang paghanda sa imong kaugalingon no, sa aton nga mga pag-prepare sa mga documents, sa financial aspect kag sa pagpakita nga sarangan mo gid no, kag kun na magpakita mo gid sa mga tawo nga manami gid ang mga product tungod sa kay imo gid ni pagbara sa insakto kag para gid sa ila nga may ga-provide ikaw sa exact nga mga
sakto gid no nga mga bulwaton kay sakto gid nga mga materials o raw sa imo nga mga produkto. Katarong Joy, nakalabot ka sa regionals and soon to be, no? You will be representing the Western Visayas sa national level. And people would assume nga sagad na niya si Katropang Joy sa pagnegosyo. May we know, prior to Banana Kingdom, nakaagi ka na negosyo, Katropang Joy? So, way back no sa bata pa ko no naging na-remember ko gid ang mga nailagyan ko nga sa elementary pa ko tiway kami balon. Kag ang ako nga classmate no may tanon na sila nga sambag kag santol kay wala ko yabanon ginalakat na namin nalilin sa balay pa eskwelahan mga 1 hour siguro lagat pa agsirap ko hayubo. Gabit-bit ga ano pa sila kumbaga to ga consign no kumbaga madalaman ko sa akong nga plastic nga iya man plukto ket din ako man mabaligya siya mabaligya man umuubos ko kabaligya sa mga classmate ko schoolmate puti may share ako nga income sa iya the something na di dira nag-start ang ako nga hilig no lang magbaligya hasta sa high school mag-college duro lang ito di daw pamaagi agud nga makabalon man o kon makabulig sa og gilingon nga hindi man bala maira-ira si bang may badong ka na ikaw ko ay something wala. Grabe, no? Naka-inspire ko na ang mga inagyan ko man sang bata pa ko. Wow, grabe ang imo nga struggle made you the person that you are now, no? Grabe ang imo sining mga inagyan ang pagpasimpalad nga makabaligya sa iban amo ang nangin palaagyan man para hindi na ikaw mapag-uhan no sa siniya nga pagnegosyo kati you were able to experience kumbaga how to sell stock, how to convince other people nga magbakal sa imo sining nga produkto. Katubang Joy, ano feeling mo ang pinaka sikreto o kung strategiya para malabot ang nangin kadalagan nimo subong sa agrinegosyo? So, ang pinaka na the best gid nga strategy is i-partner mo gid ang Ginoo no sa tanan nimo nga ginaobra. Kag especially no you need to have a support system especially ang imo nga family kay kung wala may gasuporta sa imo do ka maluya no weak ang imo nga nga system kag importante gid nga man anon mo tanan ikaw masalang no hey kay ready mo gid ang imo nga self no sa pag umpisa kag hindi na ni sa umpisa lang i-ready kundi nga asa maging successful gid ikaw sa imong gusto nga venture. Katarong Joy, isa man sa gusto ko nga i-highlight maglubas sa imo sining journey bilang isa ka agripreneur no sa idalom sa Young Farmers Challenge. Earlier you've shared with us nga ikaw isa ka licensed agriculturist. Madamo sa mga pamatan-on karon iya nga handom nila nga magtrabaho sa opisina o kung magkadto sa mga iban nga pungsod no. Although ang imo nga kurso will also lead to the same no? Pero kanami kay ginhatagan mo gid prioridad ang agrikultura. What made you inspired nga magkuha sang kurso sa gihapon para sa agrikultura? So, akong ginakita no ang paghimakas ang ginikanan nga saman ka mga no. Mo man na ang ginharingan sa istorya sa Banana Kingdom kay kita ko gid ang kabudlay no sa akong tatay no bilang isa ka pastor no waay gid I am a pastor's kid pero kita ko ginanga nga pangabudlay no may alak mi tanong nga saging sa sitio sang Tagbakan no sa nakamaan layo gina panawon parang Tagbakan to hayubo so nakita ko gid ang pangabudlay nga magkarga sang saging pang Tagbakan to hayubo no isa man na sa rason nga may ara operation si tatay sa niya kag amo diyan nag-inspire sa akon nga magkuha man sang agriculture nga kurso kag bata pa lang ako nagasunod ako kay lola kay nanay sa pagpananom sa pag-garden that's why nga do nagsige-sige ang ako nga hilig sa mga tanong kag amo na nag-inspire gid sa akon nga magkuha sang agriculture asa subong no daw hindi ako kasaho kung hindi ako katanong maskin bulak lang o kung mga vegetables hakon gid nga handom no hindi nga makatilaw sa mga madagmit nga kalan-unon pwede makakaon sang healthy kag ako mismo ang nagtanong kag makita ko gid kung paano gitanong makita ko gid kung paano nagtubo
amo na siya ang nag-inspire sa akon nga nagkuha ko kurso ng agriculture. Grabe, kabay pa mo nang panimuot man sa tanano. Kaya ang iban iya, kadugay na nga yara sa kaumahan, natak-an ron sa sitwasyon. Rason kun nga, daw na sumpa sa ila sining nga ugalingon nga hindi gid ako ya magbalik sa pagpanguma. Pero on your case, ang imo nga experience, ang imo sining palibot, ang imo sining nga surrounding, no? Kagang pamilya nimo naghatag gid inspirasyon nga sa baylo nga matak-an daw amo pa niya naghatag si imo sang rason para padayunon kaga sige-sigihon ang imo sining pagbalangga sa pagpamuma. Katrobang Joy, let's talk about your future plans. Ano na karon ang imo sining nga plano, particularly sa Barana Kingdom, now that you are about to expand sa imo sining nga negosyo? So ang aton gid nga dako nga handom no nga maka-expand gid kita sa aton nga production kag makahatag kita sa mga demand diri sa lokal no kay ang akon gid handom nga ang tanan nga mga school canteen no makasulod kita dira makapabuliman sa mga students kag isa pa no maka-expand man o kung maka-discover pag isang bagong nga flavor maka-improve sang aton nga mga packaging kag especially no handom ta gid nga madaog sa national nga level no kag amo na ang aton nga padayon ginapamunyoan no kag makahatag ta gid sang dugang nga livelihood no especially sa aton nga mga youth kag sa aton nga dugang pagid no suppliers ang aton nga saging no kay ilang may mga selected na kita nga suppliers ang saging diri sa aton nga banwa kag mas kung magdamo na ang demand mas maduro pagid ang mga farmers nga makuha naton sa saging kag makabulig sa ila no nga hatag kita sang additional income para sa ila. Para mangin katumanan ang ini nga handom nga makapasangkad pagid sa operasyon kag produksyon, kinahanglan nato ng suporta sa aton sining nga mga kulturan pinagi sa pagbakal sa imo sining nga produkto. Katropang Joy, paano bala makasuporta sa imo sining nga produkto? Paano bala maka-order? Paano bala ambit sa imo sining iyang Banana Kingdom? So you can support us no sa aton nga negosyo o kon Banana Kingdom no sa pag-order. Pwede man walk-in, pwede man online sa aton nga Facebook page nga Banana Kingdom, search na lang sa aton nga Facebook kag pwede man ka maka-contact personal no sa aton nga contact number 0906-308-6206 kag dira no mas maka-order kag ang aton nga ginaprepara no para gid sa mga royalty inspired no aton nga Banana Kingdom kag ginhimo gid ini para sa mga royal no. You have to make yourself a royal people, that's why nga ginatreat ginamon ka mo nga kumbaga royal people ginpreparahan kag ginhimo gid ini nga Banana Kingdom banana chips para sa inyo tanan kag kabay pa nga obligan kami kag supportaran no paagi sa pagbakal no sang sini nga produkto kag ini hindi para lang sa akong, hindi para gid no sa aton nga IT farmers kag sa aton nga youth diri sa Banlasan. Katrong Joy, to clarify lang diri sa syudad sa Iloilo, for those syempre malayo man ang inyo sining area, ano ang pinakamalapit nga store o kung baligyaan sa diin mahimo ma-access ang Banana Kingdom? So this time no kung ligad no ara ka sa SM City. So probably dira gid makita ang aton nga produkto sa aton nga kidiwa no sa Department of Agriculture mag-display kita dira no kag pwede ka mo walk-in dira kag papili ka mo sa inyong gusto kag kabay pa ako makita nga gid ang produkto sa Banana Kingdom. Supportaran nato no aton nga lokal nga produkto. Ayun, so tilawan ta ang produkto, ang Banana Kingdom ni Katropang Joy Saban. Iti ang inig nga pagkaon no makahatag man sang bulig hindi lamang kay Katropang Joy kundi sa bugos nga IP community sang Lambunaw. Katropang Joy, last two questions. Ang una, ang imo sining nga mensahe sa tanan nga mga miyembro sa nga IP community kag subong man sa mga pamatanon sang Western Visayas. So una gid no ang aton mensahe sa aton nga IP community no. Salamat gid no sa
inspirar man sa aton nga makabulig sa inyo kag kabay pa nga kada isa ka naton maka-level up kag panguna maka-lead no paagi sa ah, paggamit ng ating mga talento ug aton nga makaalam kag kabay pa ang mga ang youth naton nga IT no maka-inspire kita agon nga sila naman sa sunod nga maka-join kag kabay pa nga ang tagsa-tagsa no makatukib gid sa inyo nga mga gusto sa kabuhi agon nga ini no makahatag sang inspirasyon sa iban ilakip na gid no sa aton nga mga young people diri sa banwas nga Mindoro. Yun. And lastly, Katropang Joy, for sure, you are not alone in this journey. Madamo sa mga tao, grupo, organisasyon ang nagbulig sa imo para malabot ang kadalagan ni Katropang Joy Saban bilang isa ka regional winner sang DA Young Farmers Challenge. Before we finally end, ang imo sini luyag pasalamatan. So, una gid no nagapasalamat gid kita sa ginhatag nga oportunidad sa Department of Agriculture Young Farmers Challenge Program no sa paghatag sa aton sa oportunidad nga maka-intra kita sa sina ang competition kag sa paghatag sa aton sa provincial and regional award kag ikaduha no salamat gid sa aton nga mga family and friends nga naga-support kag nag-inspire nga magpadayon kag salamat man sa aton mga panay non IT farmers dito sa Banwas nga Nabunaw sa atong mga pamatan-on nga naga-engage man kay nagbulig sa aton sa pag-produce kag sa aton nga family of faith no sa Lambunaw Circuit kag especially no sa aton nga sa akong nga loved one no kay Sir King Saban salamat gid sa pagsuporta especially no sa aton nga mga abyan sa aton mga school canteen sa aton nga ginasuplayan kag sa aton nga mga manugbakal salamat gid sa inyong suporta kay kung ay kamo no hindi ini magpadayon ang aton nga ginatukod gihandom kag sa liwat no salamat gid sa radyo publiko no Radyo Pilipinas sa pag-invite sa aton nga makapagkaibahin kita sa aton nga istorya sining hapon. Katropang Joy, madamo giga salamat for sharing with us your inspiring story. It is our honor gid nga makapalabot kag makapabati sang astig storya nga makahatag inspirasyon sa iban pa nga mapamatan-on sang Western Visayas. For your works and words para sa bayan, sa pagtibong sang IP community kag sa pagbulig sang aton sining nga mga kauturan dira sa Banwas ang Lambunaw, madamo gid nga salamat kag padayon. There you have it mga biyan, si Katropang Joy Saban, ang regional winner sa DA Western Visayas Young Farmers Challenge, isa sa mga gina-look forward naton nga magmadinalagon sa national level sang sining nga Pedis Indies nga natala na naman hiwaton sa pasunod nga mga binulan kag we look forward gid mga biyan nga mangina madinalagon naman ang mga entries coming from DA Western Visayas. Kabay nga ang kabuhi ni Katropang Joy Saban magserbi gid nga inspirasyon especially sa aton nga mga pamatan-on nga sa subong wala na sa huyog sa agrikultura. Si Katropang Joy na expose at early age sa kung ano kabudlay kag katahom ang kabuhi bilang isa ka mangunguma. Ang inagyan sa iya sining nga pamilya, ang inagyan sa iya sining nga ginikanan, especially sa iya sining nga amay, ang nagtulod sa iya nga magsulod man sa patag sang pagpanguma. Kagang iya sini nga mga inagyan bilang isa ka bata mga biyan nga handom nga makapadayon sa pag-eskwela despite sang isa limitado lang nga pondo, particularly ang pagbaligya sa kung ano lang ang mahimo mabaligya para makakwarta ang naging panaagyan para mahanas ang iya sining talento kag kapasidad bilang isa ka negosyante. And after all the struggles, after all the hardships, sa karon si Katropang Joy isa na ka successful agripreneur. Hindi lamang nagabulig sa iya sining pamilya, kundi nagabulig man sa iban pa nga mga miyembro sang Panay Bukidnon
sa Banwasang Lambunaw. Sa tanan nga mga interesado nga mag-avail sa produkto ni Katropang Joy Saban, all you have to do is to search ang Banana Kingdom sa Facebook o kung mahimo man i-check ang aton sini nga Kadiwa Display Center sa Fort San Pedro sa malapit mga biyan sa Parola. Para sa mga iban pagid nga mga produkto sa aton sini nga mga kauturan nga ginabuligan sa Department of Agriculture. Again, congratulations sa ating sining mga regional winners and we look forward sa inyo sining nga kadalagan as you compete and represent Western Visayas sa national level sa sining nga kompetisyon. Kabay nga inyo sini padayon nga paghimakas magaresulta sa mas madamo pa nga kadalagan kag pagpag-o hindi lamang sa inyo nga pamilya kundi pati na sa inyo nga komunidad. Kay Sir Bench Panes, maraming salamat sir for helping us nga maka-interview na naman sa isa ka young agripreneur sa aton nga rehiyon. Bantayan sa mga masunod pang edisyon sa aton sining nga pagpanagan ang istorya sa iban pa nga mga regional winners kag successful agripreneur nga ginbuligan sa DA Western Visayas sa idalom sang Young Farmers Challenge. Sa ngalan na gid lamang sang akon mga katuwang teknikal, Mr. Rochelle Jones Sotahero sa studio, kag Mr. John Magallanes ang transmitter. Ako na lang gid ang inyo nangin alagad, katropa nyo sa kahanginan. JP Herbas, madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Isa naman kamapuslanon ng edisyon sang Youth Connect ang inyo nabatian. Updanay naman kita sa masunod. You Connect. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa Rubber Extortion sa Makati, sinimulan na. May detalye si Dayan Leon.